Go. Vino, you're first. Magandang hapon. Ako po si Vino Alexis Narag. At ako naman po si Daniel Cedric Alumbro. At kami ay Kami ay mag-interview kay kay Mr. J. Ryan Ryan Angustia. Angustia, ang may-ari ng Yi Coffee. Good afternoon po. Maaari po ba kayong magsabi ng kaunting bagay tungkol sa inyong sarili? Good afternoon, Daniel and Vino. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para makasama ko kayo sa panayam na ito. Ako nga pala si Ryan Angustia, 40 years old, isang empleyado at business owner. Maraming salamat po. Ano po ang iyong negosyo at ano ang inspiration para simulan ito? Okay. Ako at ang aking asawa ay nagtayo ng isang maliit na coffee shop. Bukod sa parehas kaming mahilig sa kape at sa pagkakaroon ng malalim na experience ng aking asawa sa pagiging isang barista, isa sa main na inspirasyon namin para pumasok sa pagninegosyo ay ang aming anak at aming pamilya. Mahirap ang buhay, pangarap namin na mabigyan ng magandang buhay ang aming anak at makatulong sa aming mga magulang. Ano po ang mga hamon ang naranasan nyo nung nagsisimula pa lamang sa iyong negosyo? Mga hamon, madami kaming naranasan ng mga hamon noong nagsisimula pa lamang kami. Isa dito ay ang paglikom ng kapital. Siyempre, kailangan mo ng budget. Wala kaming madaming pera. Kaya kinailangan namin na mag-ipon at magipit ng pera para mabili namin ang mga kailangan namin para makapula. Isa din sa naging hamon ay ang paghahanap ng lokasyon. Madaming kailangan na isaalang-alang kapag maghahanap ka ng lokasyon. Dapat strategic at mayroon kang target na market. Lahat ito ay pinaglaanan namin ng maraming oras para mapag-isipan at magawa ng tama upang maging matagumpay ang mga pinaplano naming pagninegosyo. Ano niyo po masasabi na ang isang business ay natagumpay? Maraming mga paraan para masabi mo yun, no? Isang senyales na ang negosyo ay nagtatagumpay ay kung nakikita mo na lumalago ang iyong negosyo. Halimbawa, nung nagsimula pa lamang kami na magtinda ng kape, nasa harap lang kami ng bahay namin, nakapwesto sa may garahe. Hanggang sa lumipas ang panahon, nakaipon kami ng kapital at lakas ng loob na kumuha ng pwesto sa isang established na commercial space. Bagaman kami ay maliit na business pa lamang sa ngayon, unti-unti kong nakikita ang paglago ng aming negosyo. Nakikilala din kami ng madaming tao at nakakaipon kami ng mga customers na regular na tumatangkilik at nagtitiwala sa aming serbisyo. Paano niyo po hinaharap ang mga kakompetensya sa merkado? So maraming kakompetensya, no? Siyempre, sikat na mga pagtitinda ng kape. Ngayon, kahit na maraming kakompetensya sa negosyo, hindi kami nag-aalala. Dahil wala naman may tutulong ito pag mag-aalala ka pa eh. Bagkus kami ay nagpo-focus sa pag-improve di lang ng aming negosyo at produkto, pati ang pagbibigay namin ng maayos at mapagkakatiwalaang serbisyo. Ano po ang iyong estrahiya para matagumpay ang iyong negosyo? Okay, sa mga strategies naman, no, maraming mga iba-ibang mga strategy na pwedeng gamitin. Ngayon, ang aming strategiya na naging epektibo para sa amin ay ang pagiging consistent ng lasa at kalidad ng aming produkto. Sinisigurado namin na hindi nagbabago-bago yung lasa ng inumin at ng pagkain na sinuserve namin sa pamamagitan ng pagsukat ng mga sangkap na ginagamit namin. Bukod dito, isa sa pangunahing prioridad namin na ay ang pag-focus sa magandang customer experience. Inisip namin kung ano yung mga kailangan,
mga mararamdaman, kung ano ay kakabuti ng aming mga customer kapag tinatangkilik nila ang aming produkto. Paano niyo po nakikita ang inyong negosyo sa hinaharap? Magandang question yan, Daniel, no? So, kami ng aking asawa, palagi kaming positibo sa aming pag-iisip. Hindi kasi makakabuti na mag-focus tayo sa negatibo pag nagnenegosyo ka. Kaya ang aming pangarap sa hinaharap ay ang paglago pa ng aming negosyo. So maaaring magkaroon kami ng maraming mga branch, na mga kapihan, kung kami ay magpapatuloy at sasamahan ng Diyos ang aming paglakad. Paano nyo po hinahirap ng hamon sa inyong business? So sa mga ganyan, pinag-aaralan namin ang mga hamon at pinag-uusapan namin ang pinakamabuting paraan para mulutas yung mga iba't ibang hamon kasi marami, araw-araw, iba-iba. So yun, pinag-uusapan namin yun, pinaghahandaan namin para malutas namin yung mga hamon sa mga pagbibusiness. Ano po ang iyong mga plano para sa paglago ng negosyo? So sa ngayon, marami kami mga pinag-iisipan na mga plano para lumugo pa lalo yung negosyo namin, no? Kasama sa aming plano ay ang pag-train at pagkuha ng mga tao upang makapagbukas kami ng mga branch at lumago ang aming negosyo. Para ka kasi lumago, kailangan mo bumuo ng isang team ng mga tao na tutulong sa iyo na palakihin ng kapasidad ng isang negosyo. Ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan niyo mula sa iyong karanasan sa pagpatakbo ng negosyo? So maraming aral, Vino, no, na matututunan ka talaga kapag nagsisimula ka ng isang negosyo, no? So, ang pinakamahalagang aral na natutunan um, namin bukod sa mga nabanggit ko na pagiging consistent sa produkto at serbisyo, kung saan ikaw ay talagang maaasahan ng iyong mga customer, hindi mo dapat makakalimutan na maglaan ka ng oras, no, para magpasalamat ka sa Diyos. Kasi dahil kung pag di ka sasamahan ng Diyos sa ginagawa mo, kahit at pang gawin mo, walang mangyayari. So, negosyo, kahit ano pa man, walang mangyayari sa gagawin mo pagka hindi mo isinama ang Diyos sa buhay mo. Ano po ang maipapayo mo sa mga taong balak magsimula din ng kanilang negosyo? So magandang ano yan, magandang question yan, Daniel, no? Kasi syempre, marami tayong pwedeng maipayo, no? Para sa amin, ang nag-work para sa amin, naging effective para sa amin, no? Yung pagiging consistent, hindi palaging, kasi syempre hindi palaging malakas ang benta eh. Minsan may mga panahon, mababa ang benta, pero kahit ganun pa man, dapat magtuloy-tuloy ka lang, huwag ka panghihinaan ng kalooban. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Tsaka yun nga, sabi ko nga kanina, huwag kang makakalimot na magpasalamat sa Diyos. Yun. Maraming salamat po sa inyong oras sa pagdalo sa aming panayam. Hanggang Maraming sa salamat, muli, Daniel at Vino. hanggang sa muli po, paalam. Paalam. Thank you.